Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka para sa YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, James Leon Show, my TikTok, James Leon Show. So yun nga mga kumari kong bakla, mga kumari kong trabaho, kumari kong expert, mga kumari kong pangarap sa buhay. For today's video mga burikat, anong gagawin? Magamukpang! Ayan mga burikat. So mga burikat, yung kasama ko sa pag-vlog mga burikat, nakita niyo mga bis sa thumbnail mga be. Dito po tayo ngayon mga burikat, nagbukbang mga bikla do Villegas mga burikat, kasi mga be recent mga burikat, dito tayo mga burikat nag-house tour. Sabi ko, join siya sa mukbang ko mga burikat, at the same time, masaya naman mga be, tsaka kompleto mga burikat yung ating balahuraan mga biro. And of course, meron tayong kumpanya mga burikat sa pag-vlog. Ang baklang pa naman! And of course, ang baklang matalino, kaya tatawag siyang Ann Kaalaman. And of course, ang baklang nakapang Christmas party pa yung damit. And of course, ang baklang nagninong pa. Ang baklang kuripot, Ann Kaalaman! Marinig na ayan, ay ka naman bakla ka. Ay mga bi, kumusta kayong lahat? Alam mo na luka ako sa camera, yung mukha parang nag-oily-oily dahil. Nakamantika na nga. Nakakaluka ka. Ikaw ba yung endorsement ng mantika? Nakakaluka ka. Pero by the way, anong feel na nakabalik tayo dito sa bahay ni Dudoy Villegas? Ano, talagang iba na naman yung ambiyansa at siyempre very welcoming naman si Kadudoy. Oo. Kaya nga, Nag-toothbrush kami? oy, nakabakidul ako. Bukod sa naman patay yung kasama. Sino? Siyempre may ari ng bahay. Gusto mong palayasin tayo dito. And of course, no other than ang baklang Shaggy, Shagilid yung buhok. And of course, si Tweety Bird. Yes. Hi ka naman, Mi. Hi! Oh my gosh, tawa naman ako sa inyong dalawa. Naluluka ako sa inyo. Hindi ka ako matawa. Ba't kaya dyan ka na lang? O, dito na lang ako kasi nga. Uy, grabe na. O, tingnan mo natin dyan para Hindi mag-a-adjust na. O, bakla ka. Uy, nakakaluka ka. Ayaw magtabi sa akin. Meron naman akong personal hygiene. Hindi naman sa ganun kasi nga tinan mo siya ng oily, di ba? Oo. Oily talaga ako ngayon. Sintay ito. Ang taas ng buhok mo dahil. Parang kang sa Shaolin sa akin. Alam mo yun? Yung babae doon na kalbo dahil. Inaumpog pa. Malapit na actually. Pero may pinagmanahan ba? Bakla, ang dami na ako sa bahay nyo dahil. Ang dami niya alam. An, papasok mo sa boarding house mo. Bakla ka. Ano yung improvement na nakita mo kay Dudoy? Ano, Wala sa mukha. Sa quality ng buhay. Yung quality of life talagang deserve nila buong pamilya nila mga bed, deserving nila kasi nga ito kahit papaano ang layo na ng noon sa ngayon. Totoo na balikan mo siya, napakalayo na. Kaya maraming salamat kay Tita Marisa or Mami Marisa. Pero ito, B, anong feel kapag nakikita mo yung sarili mong vlog sa akin, pag tapos pinaparod mo, unang pumapasok sa isip mo, B? Yung kahit ako na-inspired sa sarili ko. Totoo. Oo, kasi nga 'di ba, hindi ko naman actually inaasahan na ganito yung mangyari kasi mga ginagawa ko para sa akin normal lang. Bilang isang mahirap 'yan. Pero sabi ko, wow, my goodness. Ganito na kami ngayon na sa pagsisikap noon, 'di ba? Sobrang hirap na hindi namin sukat-akala na mararating ito namin ngayon. And then sa pagba-vlogging naman, ikaw yung nagiging inspirasyon namin. Totoo. Actually, hindi lang ako, para sa akin ikaw yung nagiging inspirasyon. Kaya hindi ko alam si Anan kung sino. Malay ko ba sa kabilang channel, 'di ba? Pero gusto ko malaman, hindi ka ba nagsisi na naging ikaw? Hindi ako nagsisi because masaya naman ako, parang kaliwa kanan, 'di ba? Double-sided tape. Hi, B! Mga burikat! Oh my God! Kain na mga bakla! Kain na! Nakakaloka dahil. Pahinga ako ng sasawan nyo. Ito tayo. Hindi kayong dalawa. Gagawin din naman. Guess na lang kayo dito, kayo pang madamot. Naluluka Ayan ako mga sa biso, inyo. meron tayong soy mga burikat na may sili mga B. Uy, wala na ba tayong ibang lugar? Bakit saan? Kasi hindi, ang pangit ko dalawa. Pakit ka talaga, ito lang. Tandaan mo maganda ka sa paningin ng Diyos. Oo, sa paningin ng Diyos. Oh, ang importante Sa paningin mo, pangit na pangit. Hindi ka pangit. Blurred lang. Blurred. Blurred, my goodness. Alam mo actually, kaya kasi alam ka ng kaibigan ko, di ba? Parang may makumpara din ako. Correct. Hindi, charot lang. Kung lang na kayo, hindi naman ako gwapo dahil pinagpala lang ako. Ikaw kasi gaga kasi kinukot mo na rin kasi ng kutsilyo mukha mo. Oo, kinukot ko siya ng kutsilyo dati. Sino kasi mo sabihin? Alam mo, para sa akin, wag kang magalit or wag kang magtampo sa tuwing na gino-joke ka ng ganyan. Nakikita ka because kaibigan ka talaga. Ayan. Nakakaano ka pa nga minsan, nakakaingit ka kasi ikaw yung laging napapansin. Ako kay ganito na yung mukha ko, hindi ako napapansin. Diba? Hindi, pero ang importante kasi ka napapansin, mayroon isang solid supports na nagmamahal sa iyo. Yeah. Diba? Kaya dahil dyan, cheers tayo sa tagumpay nito Villegas. Uy, wala Cheers mga kami. Nakasarili kayo. Ang bagal mo kasi dahil. Ang sarap ng lechong manok dahil. Ano?
Lalo yung balat. Ay, balat. Wow, sarap. Balat. Ang sarap. Laki ng tigi niya, oh. Kainit. Ang daan! Limeng! Limeng! Oo. Kumain na. Eh, dito pala nila, di makataka sa pusa. Mga bea. Bakit pusa rin? Sarap magkain mo. Kakamis. Yung malaki yun. Miming! Alam mo yung puso, hindi mo ata pinapakain dito. Pinapakain ito sa namin. Normal na yan sa kanila kapag may naamoy silang bago. Ganun lang. Kalapit sila. Kahit yung pusa namin. May naamoy silang buy bawang. Si An-An. Nakakaloka. Alam mo, sabi nila kasi yung chicken daw nakakabunira. Pero ewan ko kung totoo nga. Ulang na. Pero ang alam ko, kapag dugyot ka talaga, may buni ka talaga. Oh my God! Nagpaparinig ka ba? Hindi! Oh, ayaw ko na. Gagayahin. Tatamaan ka lang talaga. Hindi, charot lang. Wala ano ka ba? Kasi iba kasi hindi naliligo, di ba? Pero ikaw naliligo ka ba? Hindi Oh mo my God! Agad! Sakit lang. puso, mamaya na kayo magkain. Be, ito naman doon, naliligo ka masyado. Hindi. Naliligo naman ako din. Buti ka pa, no? Yung isa dito, dahil hindi naliligo kung hindi nababash, dahil. Di ba? Oo, ay, naligo ako araw-araw dalang beses. Naliligo ka kasi mano ka makiramdam ngayon. Kasi dati, sabi ko, ang baho mo, tuloy-tuloy lang siya, dahil. Pero alam mo Ngayon ba? kasi pag sabi ko siya mabaho din, na-offend na. Kaya naliligo na araw-araw. Pero ano mo ba, sa tagal-tagal ng pagsama mo kay James, ang laki ng improvements mo. Like what? Sa mukha. Oo, kasi dati, di ba, yung... Kung bula-bulay. No, hindi kita binubula. Mabuti ka pa nga lang sumasama sa kanya, maganda yung mukha mo. Ako nga, hindi ako nakakasama, tuyong-tuyo na. Pero walang Pero tandaan mo, ay, wala kang... kahit hindi Anong maganda yung mukha people? mo, ang importante, maganda rin yung buhay mo ngayon. Yes, maganda rin buhay ko at saka dapat talaga ganun. Tsaka ito, yung improvement kaya una yung kalandian niya, dahil. Di ba? Dati hindi siya pokpok. 99 yung pokpok na. Talagang nilabas mo siya sa shell niya. Paglabas ko na siya, nga naunahan pa nga ako, di ba? Oo, biglang nag-blooming. Nakaraan mga burikat mo ng Jowa si An, di ba? Si James Lacao. Kaso nag-break na sila. Wow, my Kaso God. nag-break na sila, Bing. Talaga? Na-disappoint kasi 99. nakakara yung mga pores, gano'n. Pero by the way, bakit kayo nag-break? Ha? Ba't kayo nag-break ng Jowa? Hindi ako Lutang? choice. Ano? Choice ko lang. Wow, ganda. Wow. Kung sino pa yung pangit, siya pa yung nakipag-break, ha? Oh, pangit talaga. Gwapo ka eh. Wow. Yan niya naman ako sa'yo. Pasensya na. Pinalo eh. Pinalad lang. Pero pa yung dawin legit, bakit nga break? Ano? Kasi nga, wala siyang time. Ganda. Babaihan? Nakakaloka ka dahil. Talaga, ang kailangan mo sa kanya. Time lang, time lang. Time, walang time. Sabi ko, bakit ganito? Gusto mo lang time, bakit ka bumili ng orasan? Ayoko na. Ha? Ayoko na gano'n, yung parang kimikimihan lang, putaresan. Ala. Ay, Ang ganda di ba? ayoko na kung mapapanood mo ito, sorry. Baka demand ko Ang ganda mo, te. May kipay ka, may kipay Ikaw ka. na. Baka mas malaki pa sa'yo. Alam mo, wow. Ito siya. Ito biya. Alam mo, Bakit ba? bakit mag-tok-tok lang ka dyan? Ito joke to. Seryoso ito mga balikat. Kasi isang araw nag-usap kami na, di ba? Kasi mga balikat, Kaya kang ganyan, me. ba't ba naiyak naiyak ka sa mga bata? Bakit? Mga bata dito, oh. Mga bata, mga kabataan. Ba't kaya sa mga kabataan? PG yan. Dito sa SPG, ayusin ko mag-deliver. Kasi nakaraan kasi nag-usap kami na, di ba? Kasi nag-take siya ng bawang, di ba? Yung bawang pala, nakakalaki ng ari. Oh my God! Oh my goodness! Totoo, nakakalaki ng ari. Hindi, gaga, hindi. Pagtapos sabi niya sa akin, yung ari niya, day. Uy, wag kang ganyan, be. Lumalampas na sa brief niya, day. Lumalampas na sa brief, sabi niya. Bakit? Para malaman ang crush mo yan. Oh. Responsibilidad ba na kapag magjowa ka, kailangan ba may pera? Oo o hindi? Ulitin mo daw? Responsibilidad ba na kapag magjowa ka, kailangan may pera? Oo o hindi? Sa akin hindi. Bakit? Akin mo na daw, Miming. Sagutin mo na natin yung tanong nila. Para sa akin, hindi responsibilidad na magjowa ka na may pera ka. Kasi ang love, yun na nga, hindi kailangan ng pera kapag mahal mo ang isang tao. Kasi ang pera nga, hahanapin ninyong dalawa, both of you maghahanap ng pera na yan. Ganun pagsisikapan ninyo yung buhay ninyo, pag papaunlarin ninyo. Kasi nga, kapag ang pera pinag-usapan sa relationship, parang material ka na isang tao. Parang kailangan mo sa isang tao pera lang. Kasi nga, ganun na. Katulad sa akin ngayon, di ba? Meron akong ito open ko sa inyo. Meron ako si Mami Mapera because mapera siya, hindi hinabol namin sa kanya, pera lang. We love Mami because yun yung totoo, yung totoong pagmamahal. Pero ito ba, mahal niya na ba si Mama Marisa kasi nagpapadala siya hindi? Kahit hindi siya nagpapadala, mahal na mahal namin siya. Alam nyo naman na hinanap namin siya sa Facebook, sa TikTok at saka sa YouTube nung nawala siya. Actually, hindi namin talaga kailangan ng pera ni Mami. Mas kailangan namin yung pagmamahal kaysa sa pera.
Yun talaga yung sa tao kasi pag pera ang pinagano mo, pag nawala ng pera, hindi ka na mahal. Paano na? Oo. So, dapat talaga, pag nagmahal ka, hindi involved yung pera. Ito naman yung tanong sa Burog ha. Ano ba yung Burog? Wait, sorry. Sa palagay mo ba, pa mag-asawa ka or pa mag-jowa ka, responsibilidad ba yung pera? Hindi. Sa relationship. Responsibilidad. Bakit? Yan. Mapapakain ka ba ng lagi ng pagmamahal? Yung pagmamahal, mapakain ka? Magkatanong lang ako, ba't ka nang aawain? Oo nga. Bakit parang sinusumbatan mo ako? Charot lang. Ako na ka. Sigo, hindi para sa akin, hindi kailangan talaga, kailangan sa pagmamahal. Like, ano ba, pag bumuo ka ng pamilya, kailangan, siguraduhin mo na may pambuhay ka. Bakit kawawa sila? Kawawa ang magiging future family mo, yung magiging anak ninyo, lalo na kapag, ano kayo, yung, hindi kayo same sex, ganon. Like, okay lang kung, ano lang ha, kung same sex lang kayo, magjuwa-juwa kayo. Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magburuntis. Oo. Ito pa pag babae, lalaki, nagburuntis, ka yung bata. Kaya we have to make sure na may pera kang nakalaan para sa future family mo. And at the same time, paano mo masustain yung pang-araw-araw ninyo? Alangan, Go. alam naman mga be, maghapon magdamag, maglabing-labing na lang kayo. Mapakain ba kayo ng labing-labing nyo? So, ayun mga beer, yung talk lang, kailangan talaga, we need money talaga. Ang tao talaga kailangan ng pera, di ba? Nasabi kayo sa before, yung sa Bible, Ecclesiastes 7, chapter 7, verse 12. Nanonood ako kay Pastor, ano yun? Ed Lapis, sabi niya doon sa, money is a shelter. Magodo naman sa Ecclesiastes 9, chapter 12 yata. Basta ka ng mga be, kaya na mag-search. Sabi niya doon, money is the answer to everything. Kapag wala kang pera, paano mo matutugunan yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo? Di ba? Kaya, wag nating sabihin na, ang nagseryoso na dahil. Okay. Kaya, ano mga be, wag natin sabihin na hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Huwag lang tayong padadala na yung pera yung dadala sa atin. Bagkos yung gamitin natin yung pera sa tamang paraan at yung pera yung gagamitin natin. Hindi yung pera ang gagamit sa atin. Wow, Wait lang. Ikaw naman, depensahan mo. Ano to na? Talagang depensahan mo. Dala mo na. Sige. Para sa akin kasi, sa tagal-tagal kong namuhay dito sa mundo, nagkaroon ako ng pamilya, nagsama kami ng asawa ko, hindi kami nagsimula na may pera kami. Pero ang determinasyon, dedikasyon, pagsisikap, diskarte, ginamit ko lahat ng paraan na yon para mabuhay ko ang pamilya ko sa ganong paraan, sa mabuting paraan. Hindi dahil nabuhay kami, may pera kami kaagad. No, nabuhay kami, nagsimula kami sa zero, kumain kami ng sa agahan namin, suha, and then sa tanghalian namin, saging, and then sa hapunan namin, lugaw. Wow. But then, look at me now, nabuhay ko ang anak ko, dalawang anak ko ng malusog, ng kahit papano ay may utak, at ng kahit papano ngayon ay meron na kami, pero hindi kami masyadong nangailangan ng pera. Wow. Ay, ikaw, depensahan mo. Depensa, go! Pero at the end of the day, kailangan pa rin ng pera. Di ba? Like ngayon, makakapatayo ka ba ng bahay kung walang pera? Ano sagot to? Basta ako, nagsimula lang ako sa wala. At pinagpatuloy ko lang ito ng merong pagsisikap. Kung ano man yung narating ko ngayon, hindi ito yung hinangad ko. Hinangad ko yung isang magiting, mabuti at marangal na ama. Sa pamamagitan nun, hindi man kami papalarin na magkaroon ng maraming pagkain, hindi man kami papalarin na magkaroon ng magandang bahay, pero tanggap ko kung anong meron kami dahil yun yung binigyan ng Panginoon sa amin. Kasi lahat, dapat talaga maging kontento tayo kung anong meron tayo. Kapag iniisip natin na meron tayong hinahabol ng ganito, unang-una, napapagod yung utak natin, napapagod yung katawan natin, because nga marami tayong hinahabol. Kasi number one nga doon, involved talaga ang pera. Pero once hindi ka naghabol, parang nakontento ka sa buhay mo, bahala na ang Panginoon na magbigay sa iyo. Yun lamang yung para sa akin. Ano sabihin ko? Sige, subukan mo na iba-barangin. Sa akin, habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka dapat makontento. Oo. As long, hindi ka pwedeng makontento sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mangarap ka, magpursige ka, as long as kaya mo. At, yun, ipaglaban mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi pag nakontento ka, paano pag dumating yung isang bagay na hindi mo inaasahan? Hindi ka pwedeng magsabi, kontento na ako sa ganito. Halimbawa, may na-hospital sa family. Kontento na ako kahit dyan ka na lang dyan, nakaratay ka dyan, bahala ka dyan. Kontento ka na, diba? Yan, deserve mo yan. Kontento ka dyan. Kailangan magtiyaga tayo. Para nang sa ganun. So parang miniminpoint mo si Dodin, hindi siya tsaka gano'n? Hindi nagtsatsaga si Kuya Dudoy. Kaya sabi niya, diba, yun lang yung sabi niya, kontento ka ba?
ang buhay kasi ng tao, walang kakontentuhan yan, mga be. Tingnan mo ha, isipin mo, ngayon di ba, tulad sa ating mga Gen Z, ito real talk. Charot! Maka-real talk naman, kala mo naman. Sa atin, di ba, ngayon may iPhone 14, nalabas sa iPhone 15. Hindi pa sila nakontento doon sa 14. Gusto na naman nila, increase na naman, 15. Dapat pa 16, bibili na naman. Ibig sabihin yung buhay natin, habang tumatagal, walang kakontentuhan. Yung mga gadget, habang tumatagal, nag-i-improve. Ibig sabihin, life has no contentment. Kaya kailangan, habang patuloy na pag-usbong ng mga ganitong mga bagay, ganyan, patuloy din tayong sumasama sa agos ng buhay. Ano ba? Brainy real. Wow, Palaban din siya. Palaban talaga, naluluka talaga ako. Oo. Magaling makipagbalagtas ang dalawang not. And of course, as a rugbu. Rugbu. Ito, oh my God. Rugbu. Ano ba yung rugbu? Baitarin mo. Burog. Ikaw naman, ito. Uling. OCG team. Ano legit, like napahangan nyo talaga ako. So, alam nyo, yung bawat explanation about it, I think valid naman. Depende lang talaga sa sitwasyon talaga ng bawat isa na pagdadaanan sa buhay. May mga tao kasi talaga na, for example, hindi nila hinahangad talaga yung magkaroon parang malaking pera. Basta ang importante lang sa kanila yung pamilya na buo sila, at the same time yung nakakakain sa isang araw na 3 beses, at the same time yung peace of mind ng bawat isa, tsaka yung good health ng mga anak nila. May mga ganong pamilya talaga yung parang, ay, kontento na ako. Pero may mga, mayroon din talagang tao talaga yung parang hindi kontento talaga, hindi pang, may point ka naman talaga na dapat talaga hindi makontento talaga. Kahit ako din ako kontento sa buhay ko. Naniniwala ka ba na money can't buy happiness? Yes. Why or why not? Naniniwala talaga ako na ang money ay hindi niya kayang bilhin ang kaligayahan ng isang tao. Paano? Kasi ang pera ay artificial. Pag binili mo ang kaligayahan ng isang tao, artificial na yun. Kumbaga, yung ingredients mo sa pagkain mo, ang dami-dami na nanggaling sa mga chemicals, sa mga ganun. Kasi ang pera, it's from different ways. Hindi siya galing sa, halimbawa, sa kalooban mo talaga. Yes, ang happiness kasi pag ginamitan mo ng pera, hindi na yun siya solid. Pero ang happiness, ginamitan mo ng galing sa puso mo, galing sa utak mo, parang lahat ay galing lang sa sarili mo. Yun yung totoong happiness. Katulad mo ngayon, ito hindi mo naman ito ginamitan, yung pagsasalita natin. Hindi mo naman ako binayaran para magsalita. Siyan hindi mo naman binilhan ng vitamins para magkaroon ng kaalaman. Ikaw naman hindi mo naman binili ang salita mo sa tindahan para mapatawang mo ang mga nanonood sa atin. So it means na ang binigay mong kaligayahan sa kanila ay isang natural at pure na nanggaling sa atin. So this is happiness. And excuse me lang ha, hindi po ito scripted ang mga ginagawa natin. Ang lahat ng mga sinasabi natin ngayon, kung ano yung galing sa puso natin, ano yung galing sa utak natin, ayun ang binigay natin para sa kanila. And at isa pa sa pinakahuli, binigay lang naman natin kung ano ang best natin, nasa tingin natin na mabibigyan natin sa kanila. So this is happiness. So this is happiness. Ikaw naman para sa iyo. Kasi pag yung isang bagay hindi ko mabili, malungkot ako dahil. For example, di ba, sabihin kang sa gadget, for example, pag hindi ko mabili isang gusto ko, malungkot ka. Ikaw, pag wala kang pera, masaya ka ba? Masaya ako sa ibang paraan. Pero majority ng buhay natin ngayon align sa pera. Actually, yes, din nga sabi. Real talk lang, Bia. Malungkot ako pag wala akong pera. Pag may pera ako, sobrang saya ko dahil. Pansin mo, kapag sobrang taas ang energy ko, may pera ako. Oh my God. Like ngayon, oh my God, pera ko, wala akong pera. May pera kami, endorse. Kaya mga burikat, pag may pera ako, mga burikat, masaya ako. Real talk lang. Pag wala akong pera, malungkot ako kasi nag-iisip ako kung saan ako kabukas. I think, kung ano kakainin ko, ganun dahil. Sa tingin ko, dahil na rin ito sa mga pinanggalingan ninyo. Kasi ako, nanggaling na ako sa isang mahirap na tao, and then kayo siguro, yung pamilya ninyo, parang sinuportahan kayo ng kaya ibigay sa inyo lahat ng mga magulang ninyo. Hindi naman ako kasi, iba-iba talaga. Ako kasi base sa experience ko, hindi na ibigay sa akin lahat ng magulang ko. Parang nakontento na ako kung ano yung nakakaya sa sarili ko. Ayun mga be. Kaya mga be, huwag natin i-judge based sa mga sagot natin. Ikaw naman, ano sa'yo? Anong thoughts mo? Anong thoughts mo? Para sa akin, ayun sa tanong ko ha? Oo. Ano para sa akin, money can buy happiness? Kasi, can buy. Ibig sabihin, mabibili natin yung happiness. Kasi mga be, ganito, tanggapin natin sa hindi. Pag wala kang pera, kumbaga, kung ano lang yung dyan, yan lang yung gusto mo. Pero pag may pera ka, may choices ka. Halimbawa, may na-hospital sa family or sa family. Ganyan mga ben.
may choice ka na hindi lang sa mga pipitsugong hospital na dalhin mo yung pamilya mo. Pwede mong dalhin sa St. Luke's dahil may pera ka. Ibig sabihin, kumbaga may kapanatagan ng kaisipan natin, yung pagkakaroon natin ng pera. Kaya di ba sinabi nga doon money is a shelter. Kumbaga mayroon tayong kanlungan. Kumbaga ganun. Kaya ito lang tumatak sa akin, bakit ganun yung ito talaga si Pastor Ed. Hindi kayo mukha kang Pero alam mo ba? Hindi. Isa sa mga experience ko na wala akong pera. Yung sinabi mo sa hospital, na hospital din kasi yung meses. Yung asawa mo, Michael, ikaw ba yan? Na hospital din kasi yung asawa ko, na cesarean siya. Kung yung hospital na pagbabasihan, ang buhay kasi parang hindi siya namimili kung saan ka dadalhin. Kung talagang oras mo na matitigok, di ba? Parang kahit saan ka padalhin, kahit sa mag-arapang hospital, kahit na ilang libo pa ang pera mo, kahit ilang milyon pa, talagang mamatay ka na. Yung experience ko doon, yung hospital yung asawa ko, wala kaming pera. Na-hospital ako sa provincial hospital. You know what? Hindi kami nagbayad. Na kami, no balance billing, NBB. Kaya maraming salamat provincial hospital dahil salamat po. Thank you so much. Napakalaking bagay po na binibigay, napakalaking tulong po yung binibigay ninyo sa katulad naming mahihirap ngayon na walang pera pero nagkakaroon kami ng lakas na loob. Thank you so much. Yun yung sa tingin ko sa akin, yung based on experience talaga. Experience talaga na magkakaiba talaga ng opinion. Ito naman sa akin di ba? Ito na lang, example na lang yung vlog ko. Ito mga burikat, nag-vlog tayo mga burikat para kumita ng pera. Pag may pera ka, masaya ka, di ba? Tsaka pag may pera ka, puring-puri sa yung mga tao. Tsaka at the same time, kapag wala ka ng pera, tayo ka na sa mata ng ibang tao dahil. Correct. Naranasan ko rin yan. Tsaka bukod dito mga burikat ito pa, syempre marami nagpapansin sa akin ngayon dahil ang dami kong kamag-anak ngayon dahil hindi ko kilala, pati mga taga Manila may kamag-anak daw ako. Hindi ko sila kilala yung iba kasi may pera ako, pero hindi naman ganun bongga yung pera ko so may pera tayo kasi ako kumikita tayo sa pagbablog, so marami tayong kamag-anak, so ibig sabihin pera pa rin talaga dahil. Alam niyo mga Bim, sabi na money is powerful, pero ang pinaka-powerful pa rin si God. Ang salita ng Diyos. Kailangan daw tayo triangle, turo ni Uncle. Kailangan daw sa baba, ba't daw triangle? Kailangan daw laging center daw si Lord. Ganoon naman talaga, sino gusto mo yung center mo? Center mo yung jowa mo, di ba? Oo nga. Sino gusto mo yung center mo? Sino ba sinecenter mo ngayon? Ako si Lord, everything. Di ba may sinabi siya kanina? Oo, ang center niya. Ang center mo si Satanas, di ba? Kailangan si Lord talaga dahil. Di ba? Kaya, yun. Basta, maingat ka sa bunganga. Di ba? Kasi kung anong binibitaw daw ng ating bunganga, siya rin daw ang laman ng ating budhi. Oo. Totoo ba yun? Grabe. So kapag masama ang bunga ko, masama rin yung budhi ko. Ibig sabihin ko masama yung budhi ko, ibig sabihin larot lang. Pero kung hindi naman din. Kasi kung naluka naman ako, kasi kung mabunga ka, sino ng budhi ko, ibig sabihin selfish ako. Hindi naman ako selfish. Kasi kung selfish ako, hindi ako nagbigay ng opportunity sa iba. Bagay. Di ba? Oo nga, ayun na nga yun. Ayusin mo yung deliberation mo Ayun pa rin yung sa Bible. Ano Ingat nyo baka parang pakiramdam ko habang tumatagal yung usapan natin, umiinit yung yung topic. Ay, ba't nag-base ka doon? Nakakaloka ka? Hindi nga kasi nga, sabi niya. Grabe na ito. Ang hatang issue ngayon. Pero ikaw naman kaya, Dudoy, anong sa pakiramdam bilang isang ama, yung halimbawa, yung anak mo may hingi pero hindi mo kayang ibigay? Actually, may kunting pain kapag hindi mo tanggap. Oo. Kasi kapag nagpa-pretend ka sa sarili mo at saka sa pamilya or sa bata na hindi mo naman talaga kayang ibigay, tapos naging siya sa'yo ng isang bagay na hindi mo naibigay, masakit yun, na-pretend ka. Pero kapag minulat mo ang sarili mo, ang pamilya mo at ang mga anak mo doon sa simula na wala talaga kayo, actually maghingi man siya, tanggap niya at tanggap mo. Kasi naiintindihan niya. Sa sitwasyon Depende sa'yo kung paano mo imulat ang pamilya mo sa panahon. Ikaw, para sa'yo. Ikaw sa palagay mo, masakit ba o hindi? Wala pa akong anak. Ay, nakakaloka ka. Akala ko may anak ka na, day. Pero ito, anong feel naman, siyempre, di ba, sa bahay niyo, di ba? Kahit ilang kasi magkakapatid, panglema. Panglema. Ang sosyal. Panglema si Bayo. Nakakaloka. So, since panglima ka, anong feel kapag humingi yung parents mo ng pera pagkatapos hindi mo mabigay? Minsan, nakakalungkot din. Nakakalungkot? Ikaw report ka naman talaga. Tanggap mo na. Tanggap na. Alam mo yung mag-a-adjust yung parents na, ay, okay lang to, senanto, ako report to, alam ko na sa Oo. Pero legit, nga? Malungkot, siyempre, humingi sila, tapos hindi mo nabigay.
Kaya, Or sinasadya mo ka magbigay? Oo. Uy, nagbibigay ako. O sinasabi mo na lang na wala. Dahil wala lang magbibigay, kaya pigang-piga. Tigal-tigal mo ako bakla. Kahit talaga. Ikaw naman, ano yung matututunan mo sa mga naging past ni Kuya Dudoy? At maaaring mong madala sa future? Yung no joke yung pagiging kontento. Wow. Tsaka at the same time yung pagiging matipid. Wow. Kasi mga burikat, present mga burikat, nakikita ko yung sitwasyon ni Dudoy. Ang ganda ng tanong mo, nakikita ko mga burikat yung sitwasyon mga burikat ni Dudoy, mga burikat yung sa playa. Hirap na hirap talaga siya dahil. Kasi ako dati kasi parang sabi ko, oh, pagod na ako, Lord. Oh my God. Parang ganun, parang natatawa na ako kasi nga nawala yung kaibigan ko dati, di ba? Bago ako pumunta sa'yo, di ba? Meron akong kaibigan before, di ba? So nahirapan na sabi ko, sinong kasama ko, sinong companion ko mag-vlog. So parang na-stress ako nun, Bing. Pagkatapos na-realize ko, sabi ko, Nakatakab ko ba't ako nagsasuffer ng ganito? Isa man talang, feel ko mas malaki yung pinagdadaanan ng ibang tao dahil. Correct. Pagtapos nung nakita-kita, sabi ko, ay hindi, mas malaki, mas mahirap, mas malaki yung hinaharap ni Dudoy na problema kumpara sa akin. Kaya feel ko, ba't ako madadown? At the same time, yung pagtitipid, nakita ko yung asukal mo, wala nang laman, yung garapon mo. At the same time, nakita ko sa kanya, nagbibinta siya ng gulay na pako-pako. Doon nakita ko yung sabi ko, oh my gosh, hindi ko to nagagawa yung ganito. Pagkatapos, makainarte naman ako sa buhay, wagas-wagas. Kaya nakumpara ko yung life ko kay Dudoy, sabi ko, ay, kailangan talaga bukod sa pagtitipid talaga. Kailangan maging masinop, ay maging kontento sa buhay na meron ka Makontento ka ngayon. talaga. Kasi pag may kontento ka, hindi ka na nag-i-expect. Yung mga parating sa yung blessings, parang surprise. Mas maganda yun na hindi mo in-expect yung blessings kasi pag dumating, wow, may ganito pala, parang masashock ka na lang. Pero pag nag-expect ka tapos hindi dumating, mas malaking daw. Pero ngayon, contento ako ngayon sa kung ano meron ako. Pero bukod sa contento ako, meron pa akong hinihimp na Siyempre, goal. pangarap mo yun. Ikaw, contento ka na ba? Sa ngayon hindi pa kasi nga kailangan may ma-hit pa tayo na Siyempre, mas bata pa. deserve pa natin lalo na't bata tayo kasi ngayon alam mo advantage natin yung pagiging bata, kakampi natin yung oras. Hindi natin kalaban ng oras. Ang what we really need is yung energy, yung time, and yung wala tayo ngayon sa nakikita ko is yung usaping financial na kailangan pa natin kayo rin para na sa ganun mas bongga yung hinaharap natin. Kaya ngayon kayo sa mga kapwa nating kabataan dyan, huwag ninyong aksayahin yung oras kasi yan yung advantage natin bilang isang kabataan, yung oras. Kakampi natin. Unlike kapag may tanda ka na, doon ka na, malapit ka na sa, uugot-ugot ka na patungo sa ratay ng kamatayan. Charot lang. Basta mga be, kailangan talaga, kailangan nga, sabi nga nila yung gap daw between reality and dreams. Dreams and reality is action. Kailangan action bago maging isang realidad ang iyong mga pangarap. Kailangan gumawa ka, hindi yung nangangarap ka ng gising, ha? Yes, nangarap ka na nakahiga. Charot. Alam niyo, ang bibrain ninyo ngayon, ako yung lutang talaga. Oh my gosh. Ang galing niyo makipagbalagtasan. Nakakaloka, pero na-joke na appreciate ko kayo sobra.